Mapagpalang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Tuloy-tuloy po uno sa lahat po. Itaas po muna natin sa amang gawain ito. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal. Ama ko, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupulit nagpapasalamat sa inyo po walang hanggang pagmamahal sa amin. Nawa sa mga sandali ito, Ama, marami kami matutunan about po sa kapahamakan ng aming kaluluwa po na sa dami na po sa panahon ngayon ang nasisilo o naliligaw ng landas na nakukuha po sila ng mga masasamang aral upang matatakan na tinatawag niyo po Ama na 666. Naway gabayan po kami na iyong buktong na anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen, amen, amen. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal. Amen. Mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Monsignor Father Jaime Vicente, na buong puso po na handang magbigay ng aral na mabubuti at katotohanan po sa inyo lahat. Mga kapatid, laganap na po ngayon ang natatatakan ng tinatawag na 666. Hindi po ako titigil. No? Isang linggong straight po ito na tuloy-tuloy na aral at pagbibigay ng kaalaman para makaiwas tayo na masilo tayo na iba-ibang uri ng mga aral na galing po sa aral po ng mga kalaban ng Ama. Ngayon po, unahin natin po para makapag-ingat po tayo. Lagi po tayong maging madasalin. No? Lagi tayong magdasal. Magbasa tayo ng mga banal na salita. Laging po ganyan, no? Lagi tayong magsimba. Lahat po ng mga aral at mabubuting gawa, gawin po natin yan araw-araw, mga kapatid ko. Pasensya na po kasi ang audio natin, nandito po ako sa rooftop, no? Kasi po marami aeroplano dumadaan. Pasensya na po kayo, talagang wala pong problema. Ang mahalaga po yung quality ng pinag-uusapan natin, hindi po yung quality ng audio, no? Iba po kasi makarinig lang ng konti ng ibang tunog para po na boring sila. Gusto nila yung quality. Napakahalaga po ng pinag-uusapan natin ngayon, hindi lang po quality. This is a very precious po itong pinag-uusapan natin. Napakahalaga po nito. Dahil nakasalalay po dito ang ating mga kaluluwa, mga kapatid, ha? Dahil sa panahon ngayon, laganap na po. Ha? I-share niyo po ito, ha? Sa mga mahal niyo sa buhay, sa mga anak, kapatid, no? Kaibigan. Ganito po yun. Tayo po lahat, mag-share ako ng isang makapangyarihan at banal, no? Na pamamaraan para po makaiwas tayo sa mga pagtatak ng 666. Tandaan niyo po, dapat po tayo lahat lagi natin nasa isip ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Lagi natin nasa isip. Kapag nasa isip natin ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, dapat po mag-iingat tayo sa ating mga pananalita. Dapat po yung pananalita natin naaayon po sa kalooban ng Ama. Iwasan natin yung maging bastos, yung walang paggalang sa ating mga matatanda. At matuto rin tayong gumalang sa mga hindi natin nakikita, mga kapatid. Kaya ang aral pong ito, bilang isang
panangga sa mga pagtatak nila sa ating kaisipan ng 666. Yun po yung topic natin. At bukas po ng umaga, paggising ko, talagang i-ano ko ulit yan. Para po marami kayong makaalam kung ano yung mga dapat natin gawin. Una sa lahat, bago tayo matulog, manalangin tayo. At paggising natin sa umaga, mga kapatid ko, panalangin ng bagong buhay. Kasi tayong lahat po, halos araw-araw, hindi natin mabilang ang mga namamatay. Araw-araw po yan. Malakas ang pangangatawan, mahirap, mayaman, araw-araw po may namamatay. Hindi po tayo nagiging bahagi dun. Hindi tayo nagiging parts ng hindi tayo napapasama sa ganung klaseng kapahamakan. Kaya po, dapat lagi tayong nananalangin sa Ama. Lalo-lalo na, mga kapatid, no? Sa ating pananalangin, naway magabayan tayo ng Ama na makaiwas. Sa mga aral, bigyan niya tayo ng sapat na kaalaman para yung mga aral po na panlilin lang, naaagapan po natin kaagad. Meron tayong kaalaman. Una sa lahat, tignan niyo po, about do sa Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. No? Lagi po may magkikwento po ng ganyan na very powerful. Oo po. Powerful po talaga. Very powerful, no? Kasi po, ang pinanggalingan ng salitang Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas ay Pater Noster, Alpha, Omega. Dun po galing yan. No? Kumbaga sa English po, Our Father, the beginning and the end. Kumbaga sa Tagalog, Ama namin, ang simula at ang wakas. Siya po yun. Sa totoo lang po, no? Ang Ama ay walang wakas. Yung sinasabing wakas po, no? Yung the end, unending po yun. Kaya po marami naghihintay sa the end eh. Marami naghihintay ng kawakasan. No? Kasi po, yung kawakasan ito, ang Ama lang po, ang siyang magpapasya. Maging ang anak po, hindi po nakikialam dyan. Kahit na alam ng anak kung kailan. Pero hindi po siya pwedeng manguna. Napakabait po ng anak. Hindi po siya nagpapasya dyan. Basta ako, maiga-guide ko sa inyo na makaiwas tayo. Una sa lahat po, no? Sikapin natin na malaman ang mga banal na pangalan na Ama. Napakarami po kasing pangalan na Ama. Lahat po yan granted sa Ama yan. Lahat po yan, sorry po. Lahat po, ito'y katanggap-tanggap sa Ama. Basta ang kanyang banal na pangalan po, dapat natin sambahin. Sagrado po yan. Sagrado. Banal. No? Kaya, mga kapatid, kaya po, lagi kong ang topic natin about po sa Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Yung Pater Noster po, nung panahon ng Roman Empire, no? Panahon po ng Roman Empire, ang emperador dito, ang emperor po ay si Emperor Nero, no? Si Emperor Nero po. I-declare ni Emperor Nero na sambahin siya ng lahat ng tao, lalo pa mga Romano. Ang hindi sumamba sa kanya, ipapapatay. Kaya po, yung Pater Noster, Alpha Omega, na
dinadasal ng mga tao, yung tawagin po rito, Our Father. Pag narinig po yan ng mga Roman soldier, papatayin po. Huhulihin po ito at ipakakain sa mga leon. Ganun po. Kaya po, nagkawatak-watak po ang mga Kristiyano. Marami pong nananalangin na paano maikukubli o maitatago ang panalangin Our Father. No? Ang mensahe, yung Pater Noster Alpha Omega, i-assemble para makabuo na isang secret code prayer. Wala po makabuo. Wala po talaga. Dumating ang isang panahon na mayroong shooting star na tumama po sa bundok. Nakatulad na nangyari nung panahon na kay Moises, tinitignan nila ang bundok, meron parang umaapoy, kaya pinuntahan ni Moises yun. Ito naman po, pinuntahan to ng mga Kristiyano. Nakita nila sa nagliliwanag na bato, nakatatak dun yung Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Yun po yan. Ngayon, mga kapatid ko, no, mga kapatid, itinugma nila doon sa Pater Noster Alpha Omega. Nagtama po. Kaya ang ginagawa po nila, no, lagi nilang inaawit yan, yung Sator, Arepo, Tenet, hanggang lahat po ng mga Kristiyano nagkawatak-watak, muling nagsama-sama. Sa hindi po inaasahang panahon, milyon-milyon na po yan, nagsama-sama na. Kaya sila po ay nag-alsa, nagsanib puwersa na lumaban sa kapamahalaan ni Emperor Nero. Kaya po nagkaroon ng gera noon, natalo po ang kapamahalaan ni Emperor Nero. Nawawala po si Nero, natuklasan nila si Emperor Nero ay nagpakamatay sa sarili niyang espada. Kaya ngayon mga kapatid, no? Ngayon yung natapos na po yung gera, ang dami na po kasi mga may sakit, sa kapangyarihan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, nabibigkas po yung salitang katagang Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, yung mga may sakit po gumagaling. Marami iba-ibang klaseng pamamaraan o bisa ang banal na kapangyarihan ng Ama na nakakapagbigay po ng kaayusan sa lahat po ng tao. Kaya po mga kapatid, ang pinanggalingan po ng Sator, Arep, kasi po yan, isang panalangin. Sator means our Father. Arepo means heaven. Our Father who art in heaven. Diba? Tenet is a kingdom of God. Opera is a creation of God. We are all creation. We are all creation of God. We are part of creation. And Rotas is deliver us from evil. Kaya po yan, inaawit yan. Kaya kapag nabanggit po yung Sator, wala pong ibang pinanggalingan ito, no, kundi our Father o the Creator. Kaya kung meron pong sisira sa banal na pangalan na tinatawag pong Sator, ito po ang isa sa nakakapagtatak sa inyong kaisipan na tinatawag na 666. Ganun po ha. At saka ang Ama po, mga kapatid, ang Sator po, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, no? Ito po yung binibigkas natin upang humingi ng tulong. Ng tulong po. Humingi tayo ng tulong. Ang kapangyarihan ng Ama po ay maghahari. Magmamanifest po yung the divine spiritual power of God sa mga prayers. And also, indifferent may kasabihan po yung indifferent form o iba-ibang kalagayan. Naghahari po yan. Basta nasa atin po kung paano natin siya sinasamba, sinasampalatayaan,
no? Dapat po tayong humiling sa Kanya, no? At saka sa totoo lang po, mamaya po, sa isang video po, kung maaari lang po, no, kung nagustuhan niyo po ito, please po mag-subscribe kayo at i-ano niyo lang po yung notification bell, no, para ma-update po kayo, kasi yung susunod po rito mas magandang topic po yun para magkaroon kayo ng kaalaman kung ano ba yung pagtatak sa ulo ng siksik at saka sa kamay. Yan po yung susunod ko itatapik. Kaya po, i-straight to 1 linggo, puro ganyan po. Kasi, nangyayari na po ito. Kahit sa Pilipinas. No? Hindi natin alam, yung maganda, pumapangit. Bakit? Kasi po, may mga spiritual attack na ginagamit nila ang tao. Kahit mabait, pinasasama nila ang tao. Ganyan po. Kaya po, dapat po, magkaisa tayong lahat na manalangin. No? Yung mga tinatawag na calamity, lindol, tsunami, tidal wave, lahat ng iyan po, kaya dumarating yan dahil galing yan sa pagkakasala ng tao. Kaya mga kapatid, sige po, sa susunod po ulit na sa susunod mamaya po, mag-aano ulit ako, itutuloy ko po ito. Sa isang topic naman about kung paano yung ginagawa nila sa pagtatatak at saka sa ating kaisipan at saka sa ating kamay, kung paano po yun. Sige po, sa susunod po video ulit, pagpalain po tayong lahat ng Ama na magkaroon tayo ng kaalaman, na malaman natin lahat yung mga sikreto nilang pamamaraan para po malinlang nila tayo na malayo tayo sa kalooban ng Ama. Huwag po kayong mag-alala. Nandito po ang inyong lingkod, si Monsignor Father Jaime Vicente, upang magbigay po ng katotohanan. Nawa ang kapayapaan po ay sumaating lahat at ang pagmamahalan ay maghari sa buong mundo. Mahal na mahal ko po kayo lahat. Good night po.